Great day! Mabuhay! Pochology, bakit tayo nilampasan ng Vietnam? Masakit aminin pero habang abala tayong mga Pilipino sa sisihan, bangayan, inggitan at pagpapataasan ng ihi, tahimik namang kumikilos ang Vietnam. Noong araw, tinitingnan natin sila bilang bansang iniwan ng digmaan. Ngayon isa na silang pangunahing manufacturing hub sa Southeast Asia. Maraming multinational companies ang nagtayo ron ng mga pabrika at production facilities. Dumami ang kanilang exports, trabaho, infrastruktura at oportunidad. Samantala, tayo hanggang ngayon nagtatalo pa rin kung sino ang dapat sisihin. Hindi lang ito problema ng ekonomiya. Hindi lang ito tungkol sa foreign ownership, tax incentives, trade agreements o ease of doing business. Bahagi rin ito ng problema sa kultura, ugali, pamamahala at disiplina. Habang ang Vietnam ay gumagawa ng pangmatagalang plano, maraming leader natin ang abala sa pangmatagalang pananatili sa kapangyarihan. Habang nagtatayo sila ng mga pabrika, tayo naman ay nagpapatayo ng political dynasties. Habang inaayos nila ang kanilang sistema, may mga opisyal tayong inaayos lamang ang porsyento nila sa proyekto. Habang pinapabilis nila ang pagnenegosyo, tayo naman ay nagpaparami ng permit, pirma, fixer, lagay at red tape. Paano magkakaroon ng kumpiyansa ang mga mamumuhunan kung bawat galaw ay may gustong kumita sa ilalim ng mesa? Paano magtatayo ng negosyo kung mas mabilis pang humingi ng lagay kaysa magbigay ng permit? Paano lalago ang bayan kung ang pondong para sa infrastruktura, edukasyon at trabaho ay ninanakaw ng mga taong inihalal para pangalagaan ito? Pero huwag nating isisi ang lahat sa gobyerno. Tingnan din natin ang sarili natin. Marami sa atin ang gustong umunlad pero ayaw magbago. Gusto natin ng malinis na komunidad pero nagtatapon tayo kung saan-saan. Gusto natin ng maayos na trapiko pero sumisingit tayo. Gusto natin ng disiplinadong gobyerno pero ipinagmamalaki nating may kakilala tayo sa loob. Galit tayo sa korupsyon pero nagbibigay tayo ng lagay kapag tayong ang makikinabang. Gusto nating respetuhin tayo ng mundo pero minsan tayo mismo walang respeto sa oras, batas, kapwa, trabaho at pampublikong lugar. Ito ang dugyot na pag-iisip na kailangan nating linisin. Hindi ito usapin ng pagiging mahirap. Maraming mahirap ang marangal, masipag, disiplinado at malinis. Ang tinutukoy natin ay ang tinatawag na squatter mindset, ang asal na inaangkin, ang hindi atin. Sinisira ang pampubliko, ayaw sumunod sa patakaran, at laging naghahanap ng paraan upang makalamang. Mayaman man o mahirap, kapag mapanlamang, walang pakialam sa kapwa, at walang respeto sa batas, pareho lang ang mentalidad. Mas malala kapag ang ganitong pag-iisip ay nasa kapangyarihan. Kapag ang politiko ay itinuring ang bayan bilang sariling negosyo, ang posisyon bilang mana ng pamilya, at ang kaban ng bayan bilang personal na alkansya, huwag na tayong magtaka kung bakit tayo napag-iiwanan. Ang tunay na problema ay hindi kakulangan sa talino ng Pilipino. Napakaraming matatalino, malikhain at masisipag na Pilipino. Ang problema, madalas nating ginagamit ang talino upang makalusot, hindi upang makatulong. Ginagamit ang koneksyon upang makalamang. Ginagamit ang kapangyarihan upang yumaman. Ginagamit ang kabaitan ng kapwa upang pagsamantalahan sila. At kapag may Pilipinong umangat, sa halip na suportahan, hinihila pababa. Kapag tinulungan, minsan kulang pa ang pasasalamat. Kapag binigyan ng pagkakataon, inaabuso. Kapag pinagsabihan, nagagalit. Kapag nahuli, naghahanap ng palusot. Hindi lahat ng Pilipino ay ganito. Pero sapat ang dami ng gumagawa nito para papagalin ang buong bansa. Hindi tayo nilampasan ng Vietnam dahil mas magaling silang tao kaysa sa atin. Nilampasan nila tayo dahil mas naging malinaw ang direksyon nila. Mas tuloy-tuloy ang kanilang economic strategy. Mas agresibo ang kanilang manufacturing at export policies. At mas nakapagbigay sila ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan habang sila ay kumikilos bilang isang bansang gustong manalo. Tayo ay madalas kumikilos bilang mga grupong gustong maunang makinabang. Iyan ang masakit na katotohanan. Hindi sapat ang Pinoy pride. Hindi umuunlad ang bansa sa yabang, hashtags at motivational quotes. Umaangat ang bayan sa disiplina, mahusay na pamamahala, malinis na sistema, matinong edukasyon, matibay na infrastruktura at mamamayang marunong rumespeto sa batas
at sa isa't isa. Kung gusto nating makahabol, kailangan nating tigilan ang pagiging sakim, makasarili, mapanlamang, walang utang na loob at walang disiplina. Kailangan nating alisin ang kulturang pwede na, bahala na, diskarte lang at basta ako ang nakinabang. Hindi lahat ng diskarte ay talento. Kapag may nilalamangan kang kapwa, panlalamang iyon. Hindi lahat ng pagkuha sa oportunidad ay pagiging madiskarte. Kapag pera ng bayan ang kinukuha mo, pagnanakaw iyon. At hindi lahat ng pagpuna sa maling ugali ay paninira sa Pilipinas. Minsan, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay ang tapang na sabihin kung ano ang bulok upang masimulan natin itong ayusin. Ang Vietnam ay hindi ang tunay nating kalaban. Ang kalaban natin ay ang sarili nating kawalan ng disiplina, kasakiman, inggitan, korupsyon at pagtangging magbago. Hanggat hindi natin inaayos ang ugali, sistema at pamumuno, patuloy tayong lalampasan hindi lang ng Vietnam, kundi ng bawat bansang mas seryoso sa kinabukasan kaysa sa pansariling interes. Hindi tayo kulang sa galing. Kulang tayo sa sama-samang disiplina, malasakit at pananagutan. At kung ayaw nating maiwan, panahon ng tumigil sa pagdadahilan, panahon ng maglinis, hindi lamang ng mga kalsada at opisina, kundi ng ating pag-iisip, pagkatao at sistema. Ito ang Pochology. Walang bansang aangat kung ang bawat isa ay gustong mauna, pero walang gustong magsakripisyo para sa bayan. I'm Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master. Mabuhay!